Sa paaralan ng Kingfisher School of Business and Finance, matatagpuan ang isang estudyante. Tila isang kabataang nagsisimula ng harapin ang totoong mundo. Sa murang edad, natuto siyang tumayo sa sariling paa at humayod. Hindi dahil gusto, hindi dahil uso, kundi dahil ayaw niyang dagdagan ang bigat na pasan ng kanyang mga magulang. Bakit nga ba nasa oras ng klase, siya ay isang estudyante? Ngunit pagkatapos, siya ay isang kabataang pinipiling tumayo sa sariling paa ng mas maaga kaysa sa dapat. Si Mark Gian Paul, o mas kilala bilang Gian, ay isang kabataang tulad ng karamihan. May pangarap, may mga hilig, at mga kasayahang nais makamit. Ngunit sa murang edad, napagtanto niyang ang pagiging kabataan ay hindi lamang tungkol sa saya. Ito ay ang oras kung saan dapat nang simulan ang pagmulat sa mga mata sa realidad. Habang ang iba ay abala sa ilang bagay, si Gian ay ginawang negosyo ang munting talento. Hindi lamang siya natutuwa, kundi siya rin ay kumikita at nakatutulong pa sa mga magulang. Bilang kanyang kaklase, isa na ako sa mga humanga sa dedikasyon at talento ni Gian. Ngunit mas lumalim pa ito nang makasama ko siya sa loob ng 2 araw. So bakit pinili mo yung Humes? As a student kasi, lalo na nung first pa lang ako na pumunta sa Kingfisher, nakita ko agad kasi yung each schedule. So, ang akala ko parang yun yung masusundan. So, sabi ko, ang luwag ng schedule ng Humes. So, why not choose this strand Humes? So, yun yung kinuha kong course. Humes. And then, there is this one person kasi na mag-Humes ka na, sabi. So, nahikayat ako doon and nag-Humes ako. Kumusta naman ang pagiging Humes student na may small business ka and nabibigyan ka ng time to focus sa small business mo given na medyo maluwang yung schedule nyo? Um, medyo, ngayon, parang medyo maluwang siya pero marami kasing ginagawa. So, in order to be balanced or have a balanced approach, winiweigh ko yung scale kung ano yung dapat kong unahin. Like, if may certain group works or petas or quiz na gagawin, tatabi ko muna yung sa small business ko and then magpo-focus muna ako dun sa academic schedule bago ko ulit tapusin yung mga clients ko. Kasi sa page ko naman naka-insist doon na I'm a working student or I'm a campus nail tech. So, naka-specify din doon kung um, paano yung bookings nila if ever. So bilang isang working student na may small business, ano yung usual schedule mo? So, ang usual schedule ko as a working student is Monday to Friday is magkakaroon ako ng allotted time if ever na may free time sa mga clients ko or if ever na magpapabook sila. And then Saturdays to Sundays, yun yung free time ko sa walk-in clients ko sa studio. Gaano kahirap na nahati yung oras mo? Mahirap siya dahil mahati talaga yung oras mo. Um, para siyang pero sa akin, tinitreat ko siya as a work. Para siyang 9 to 5 job. So, pero as a student talaga, hindi ko siya recommend na parang hatiin yung oras. Pero for me, nagagawa ko naman siya ng tama. Tas ang recommendation ko naman is
time management lang. Kasi kapag, wini out mo yung time, mas nagkakaroon ka ng parang extra time para sa mga, gusto ko pang ano, na hindi nade-drown or nabu-burnout easily. Para mas makasama at makilala namin si Gian, aming inavail ang kanyang serbisyo. Sa eskwelahan, siya ang madalas na kinokontak at pinupuntahan ng mga gustong magpakuko. Malayo ba bahay niyo? Uy, yo. Papanil siya. Gano'n katagal ka na nail tech? Simula ng grade ko. 2 years. Ayun, paano ka nakakuha ng um, yung certification? Sikita ko kasi sa Bulacan, nagtuturo siya ng nail tech, paano maging nail tech. So, since kita ko naman siya, parang close relative namin, nag-try ako magpaturo ng apply. So, saka ko na tutuhan yung mga bagay-bagay na, like how to prepare. Out of hobby na parang since gusto mo matutunan mag-nails, Ano kasi curious ako masyado na tao. So, parang like, yung sinita ko nung nag-nails siya, parang na-inspire ako na gumawa din ng parang ginagawa niya. So, nagpaturo ako. Tapos, yung unang bili ko ng gamit, 124 pesos lang siya. Full set na yun. Like, meron na siya kasama nila. Tapos, ngayon, lumago na siya ng ganito mga gamit. so di ba aside from nails, nagko-crochet ka rin? Actually, before pa ako matutong mag-nails, I'm into textile crafts, like paghahabi. Ganun. So since 2 years ka na nag-nails, tapos around 3 years yung crochet? Parang since I was 6 years old, crochet. Ang tagal. Pero as a business, yung crochet, mga gano'ng katagal? Mga nung grade 8, ganyan, grade 8 siya. So, syempre, ano yun, parang pandemic siya na era. So, wala akong most likely na ginagawa since online yung mga klase. So, imbis na parang nakatulala lang ako, yun din yung naging, tas hindi din ako pwedeng gumala that time. So, yun yung parang naging staple ko na gawin kaysa gumala. Pero itong small business, since medyo matagal ka na nag-small business, ano yung naging benepisyo nung nakukuha mong pera sa pagtulong sa'yo sa school, sa mga needs mo or wants mo? So, dahil matagal na ako nagbi-business, no, ang most likely na naging positive outlook niya is hindi ako humingi ng pera kila ma. Kasi I'm not parang generalizing students or parang stereotyping students na humingi ng pera sa magulang nila. Pero as time comes, hindi tayo pwedeng palaging palaasa sa mga magulang natin since we have an independent outlook towards ourselves. Siyempre, hindi din tayo pwedeng aasa sa kanila since hindi din stable ang buhay. So, ang ginawa ko, nag-start akong mag-business at natutunan ko yung kung paano i-manage yung finance, tapos kung paano i-manage yung pera para mas in lateral parts of life, mas magagamit ko siya rather than just spending and not really learning kung paano i-manage. Pero yung pera na nakukuha mo sa pag-nails, saan mo ginagamit mostly? Mostly sa ambagan sa school ko siya ginagamit. Tas, kasi sa akin, hindi siya out of financiality or yung nails is not just a business itself. Pero, I'm using it for experience. So, parang yung sa finance kasi when it comes to, parang yung kita kasi, parang ano na lang siya, plus points na lang siya dun sa experience. Pero yung most likely na kinukuha ko is yung experience na makukuha ko kasi
mas ma-apply yung mga natutunan ko sa tita ko tas sa mga natutunan kong mga or mga in-applyan ko na mga male study centers. So, mas masaya ka na ikaw mismo nakaka-provide ka sa sarili mo and hindi ka nagiging burden sa parents. For me, mas masaya talaga ako na ganun yung nararamdaman ko kasi not only na hindi na-burden yung magulang ko, pero um, nagiging proud sila sa akin dahil natuturuan ko yung sarili ko na someday, if wala na sila, meron akong chance na mag-survive dito. Sila kasi hindi nila kami sinanay sa yaman. Sinanay nila kami sa kung anong meron pag tiyatsagaan. Eh ako kasi, minsan, dati nun, hindi ako kontento sa kung anong meron sa akin. So, parang naghanap ako ng way kung paano ma-achieve yung goal na yun. Kahit hindi nila ako binibigyan since ayaw nga nila na masanay kami sa luho. So, ang ginagawa ko nun, magtatrabaho ako para din sa luho ko din. Pero, as time goes by, natutunan ko na it's not just about kung paano ko kinikita yung pera, pero kung paano ko siya gastusin. Tapos, all throughout, natutunan ko kung paano maging mas humble and mas natutunan ko kung paano kitain yung pera at paano paghirapan ng mga magulang ko yung pera at kung paano hindi dapat waldasin ang pera agad-agad dahil um, kailangan dapat yung paggagamitan mo ng pera is may enjoy mo siya all throughout and hindi lang temporarily. Ngunit hindi lamang si Gian ang may ganitong kwento. Base sa datos noong 2023, dumarami ang mga Gen Z or Generation Z na kumukuha ng side hustles, kung saan masasabing ginugusto nila o inaasam ang tumayo sa sariling mga paa. Kasabay nito ay mas marami ring kabataan ang humahanap ng paraan upang tugunan ang mga pangangailangan. Anong nagpupursige sa'yo na magsumikap pa at ipagpatuloy yung small business? Given na working student ka. Kasi hindi palagi, natutunan ko 'to as a lesson from philosophy na hindi palagi is nasa angat tayo. May mga certain times na there would come na magiging downfall natin and yung downfall natin is matataas lang siya kung paano natin haharapin yun. So, as a student, hindi ako puwedeng palaging palaasa sa mga magulang ko since, it's not a stable or a balance na um, income source. Hindi sila income source. Sila ay nandiyan dyan para i-support tayo, tas para palaguin tayo, para kapag after that is magkaroon tayo ng magandang kinabukasan na hindi aasa sa kanila. So, yun yung natutunan ko and ang gandang foundation ng working student or for me, ang gandang foundation ng pagiging working student dahil kapag um, pag dumating yung future, hindi ko nakakailanganin pang mag-train at hindi ko nakakailanganin pang magsayang ng extra time na alam ko naman ng gawin since naturuan na ako beforehand. Pero ito, choice mo na maging working student. Yes, it is a choice and hindi naman ako pinipilit nila mama na magtrabaho para to make ends meet pero it is a choice. Parang naging choice ko siya at naging option ko siya dahil mas gusto kong gawing balance yung outlook ko para alam ko magtrabaho at the same time alam ko mag-aral. Para naman sa mga walang choice na maging working student, anong masasabi mo sa kanila? Para sa mga walang choice na working student, for me, it is not an option for them but rather it is a need rather than a want. Parang it's not an option kasi nagiging stable yung buhay nila kapag nagtatrabaho sila kasi wala silang income source or wala silang parents na mag-handle. So, para sa akin, napakahirap din ng working student ka na hindi mo siya option. Kasi pag tinawag mong working student siya na nag-work due to lack of finance. But unlike me na
meron namang kakayahan, ngunit gustong mas mapayabong pa yung pagkakaintindi ko sa business. So, yun yung pinursue ko na goal. Pero dun sa mga walang choice, for me, napakahirap nun kasi binabalance mo talaga. It is between life or death situation. Kasi hindi lahat ng times, certain ka na makakapasok ka sa certain schedule or kaya kakayanin ng katawan mo na magpuyat at the same time magtrabaho. So, for me, mahirap talaga siya. Tas hindi madali yung working student talaga. Anong mensahe mo sa mga tao patungkol sa mga working student? Since hindi mo man siya, hindi ka man napilitan, pero parang ngayon, nai-experience mo kung ano yung nai-experience ng iba. Though sa mga napipilitang working students, siyempre mas malaki yung responsibilidad, mas mabigat. For me, hindi ko sasabihin na kaya nyo yan. Kasi pag sinabi kong kaya mo yan, parang you're just stating na, ay, oo, kaya mo yan, huwag kang susuko. Parang napaka-plastic nun. Eh kung kaya ko pala, ba't hindi ko kinakaya ngayon? So, ang isang message ko sa kanila is, um, just keep pursuing kasi it would bring someday it would bring you joy in what you do. So parang wag mo lang isipin na nahihirapan ka ngayon. Ngayon lang. Pero isipin mo na mahirapan man ako ngayon, at some point gagaan yung buhay ko. And doon napapasok yung other philosophy na natutunan ko na life is a wheel. Sometimes na nasa baba ka at sometimes na nasa taas ka. So you gotta prepare for both. But someday and sometime your day will come. Yun lang, thank you. Si Gian ay isang halimbawa ng kabataan na hindi natatakot sumubok ng mga bagay na susubok sa kanyang tiyaga at kakayahan. Sa murang edad, natutunan niyang magsimula ng negosyo, hindi para sa luho, kundi para sa karanasan. Unti-unti niyang napagtanto na mas mahigit pa sa pera ang natatamo niyang aral at disiplina sa bawat hakbang. Sa kanyang pagsusumikap, hindi lamang niya hinuhubog ang sarili para sa mas maliwanag na bukas, kundi unti-unti rin niyang nababawasan ang bigat na pasan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa karanasan at determinasyon humarap sa bawat hamon. Ito ang kwento ni Gian, isang senior high school student sa Kingfisher School of Business and Finance. Isang kabataang nagsimula sa simpleng pangarap at nagsumikap para sa kinabukasan. Sa bawat hakbang, may kwento. At sa bawat kwento, may inspirasyong nagtatago. Naghihintay sa tamang taong maramdaman at maipamahagi ang aral at determinasyong tulad ng sa kanya.